Hello guys! Hello! Sagittarius, welcome dito sa aking channel, Palarin 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, goodbye energy para sa lahat ng Sagittarius. Ito ay Moon Energy 2025. So, tingnan natin ano ba yung advices sa usaping emotion para sa iyo ng ating Moon. Lighten up. Wow, Sagittarius. Bakit? Masyado ka bang hot? Okay, dito sa last quarter mo ng Leo, since it's your energy then, since fire sign, lighten up. Kailangan nating mag-relax this year. Breathe in, breathe out. Lighten up your load, your obligation, your duties, responsibilities. Iwasan yung pag-overworking. Iwasan yung pagmamadali. Iwasan yung rat race. Okay? Ask for help if need mo ng help. Get more rest. Kaya lighten up dito and nurture yourself. Take care of your body. Take care of yourself. Wow. So, yung two cards na to is resonated sila sa bawat isa. Sinasabi dyan na iwasan mong magmadali sa taong ito. Magmadaling ma-reach yung goals mo, yung dreams mo. Huwag mong sarilinin yung problema mo. Yung bigat ng dinadala mo. Huwag mong sarilinin yung obligasyon na yan. I-share mo yan sa mga kapatid mo, sa kaibigan mo, or sa mga kapamilya mo. Okay, and yun, unahin mo yung pagpapahinga, balanse, unahin mo yung pagkain, pagtulog, alagaan mo yung sarili mo. Yun yung pinaka-importante mong gawin this year. Okay. Sagittarius. Okay. Sagittarius, 3 of Wands. Nako. Sagittarius, may naghihintay sa'yo or ikaw tong naghihintay. Pwedeng may Sagittarius ditong naghihintay siya. It's either naghihintay siya ng tulong or posibleng naghihintay siya na matapos na yung mga problema niya or naghihintay siya ng pwedeng travel, pwedeng passport, pwedeng visa, citizenship, contract signing, or anything. Queen of Wands, sinasabi sir dito na kailangan mo ng freedom diba? So, be free, diba? Be free. Huwag kang maghintay sa wala. Parang ganun sinasabi. Kung hindi dumating, relationship ba yan, trabaho ba yan, business ba yan, yun, i-let go mo na, diba? Death card, sinasabi na tapusin yung mga dapat tapusin. Yung mga bagay-bagay na hindi na nag-work para sa'yo, relationship or career or anything, tapusin mo na. Queen of Cups, unahin mo yung emotion mo, yung energy mo, alagaan mo yung sarili mo, okay? Or pwedeng may nanay ka, Sagittarius, na kailangan ng pag-aalaga. King of Wands, nakikita ko na busy ka sa trabaho, busy ka sa paghahanap buhay. Be careful nga kasi yung sinasabi sa'yo, huwag tayong masyadong hardworking this year. Lighten up as much as possible. King of Pentacles, ay kita ko sir dito na yung rason kung bakit ka workaholic or gusto mong maging workaholic kasi kailangan mo ng pera or kailangan mo ng lump sum of money or kailangan mong makahawak ng ganitong amount of money. But nandito yung 5 of Swords, sinasabi sa'yo na let go of your situation na hindi mo alam, yung alam mo na parang yung ang dami mong wini-wish na financial or emotional, kasi hindi nangyayari. So, wag nating kontrolin yung sitwasyon, wag nating pilitin, and be at peace, diba? Be at peace, yun. Take charge of the situation, accept kung ano yung dapat tanggapin. Nakikita ko na dahil sa kagustuhan mo na umunlad yung buhay mo, sa gustuhan mo, kasi parang nakikita natin dito, meron ditong mga Sagittarius na lahat na ata ng negosyo, trinay niya. Okay? Lahat ng mga pagkakakitaan. So, makakaramdam ka ng pagod. And Judgment, isang decision making ang kailangan mong gawin. So, sa pagdidesisyon, para maiwasan mo yung the tower, pagsisisi, pagbagsak ng foundation, make sure na pag-isipan mo siya ng maayos. Make sure na pag-isipan mo siya ng maraming oras. Hindi yung sobrang mag-iisip ka, but yun, maglagay ka ng
oras para sa pagpipili or sa options. Okay? Nakikita ko dito yung Four of Swords. So, as much as possible, every day, mag-meditate ka or mag-pray ka, magpahinga ka. Yun yung sinasabi sa'yo dito. And next is Ace of Wands. Isang exciting na pangyayari ang posibleng pumasok sa buhay mo this year. And yung exciting na pangyayari na yan ay pwedeng magdala sa'yo ng sobrang happiness, strength, stability, and balance. Seven of Swords, isang Gemini energy ang posibleng darating sa buhay mo. Pwedeng o-offeran ka niya ng stability sa money, sa career. So, mag-iingat ka dahil posibleng hindi naman totoo yung ino-offer sa'yo. So, like for example, ang i-offer sa'yo is job or career or business, partnership, parang ganun, investment. Ingat-ingat ka sa taong yan. Okay. Eight of Cups, let go. Diba? Let go, let God, let it flow. So, wag mong seryosohin ang taong ito na ino-offeran ka ng financial stability, ng milyon, parang ganun. Mga scam yan eh. Pyramid scam or anything. Six of Pentacles, if you need help, financial, ask help, mag-pray ka, and if wala pa sa prayer, maghanap-hanap ka ng mga taong pwedeng makatulong sa'yo. Okay, the devil, nakikita ko sa'yo dito, may temptation ka. So, ang temptation mo dito, Sagittarius, is pera. Kita ko sa'yo dito na posibleng madala ka sa mga pyramid scam or sa mga scam online dahil sa gustuhan mong makakuha ng pera ng additional. So, yun ang kailangan mong pag-ingatan. Okay? Ingat-ingat ka sa mga nag-o-offer sa'yo. Relationship, love life, money, source of income. Ingat-ingat ka kasi pwedeng maging problema mo to sa mga susunod na buwan. Pwedeng October. Halimbawa, from January until September, sumali ka sa mga scam na yan, online ganyan, online gaming, mga online. Ingat-ingat ka kasi pagdating ng October, pwedeng mahirapan ka. Kasi ang dami-dami mo nang isa-shoulder, pwedeng kailangan bayaran, and marami nang naghahanap sa'yo, inaaway ka na ng mga tao, so parang ganun. So, ingat-ingat ka dito, Sagittarius. Okay? Next is Knight of Swords. Mag-iingat tayo sa mga nag-o-offer sa atin ng mga ganyang klaseng trabaho or pwedeng pagkakitaan, yung mga easy money, easy tricks. And iwasan mo yung maging greedy ka kasi minsan sa kagustuhan natin talaga, pwede kang pumasok sa mga bagay-bagay na ganyan na pwedeng pagsisihan mo. Okay? Six of Cups and the Moon. Nakikita ko siya dito na kung gusto mong kung ayaw mo nang maranasan yung mga financial problems or scarcity, pagkukulang, constraints, or burden, yung paghihirap sa financial, simulan mo na mag-ipon ngayong taong ito or i-manage mo yung financial mo ng tama. Kasi pag hindi mo yan na-manage ng tama, pwedeng bumalik ulit yung situation mo dati. Yung sobrang daming utang, walang source ng income, parang ganyan kayo. Okay? Thank you guys. Bye!